Anong mangyayari pag nalasing ang isang introvert? Hindi sila yung biglang nagiging buhay ng party. Hindi sila sumisigaw ng kung ano-ano sa mga estranghero o sumasayaw sa ibabaw ng mesa. Instead, may mas misteryoso at mas kakaibang nangyayari. Habang ang mga extrovert na lasing ay nagba-viral dahil sa kaguluhan, ang mga lasing na introvert ay tahimik na ninanakaw ang gabi sa pamamagitan ng mga pabulong na confessions, matatalim na mga one-liners, at mga emotional memories na uukitin nila sa isip ng iba sa matagal na panahon. Narito ang mga kakaiba at low-key na eleganteng pagkakaiba sa pagitan ng mga lasing na extrovert at lasing na introvert. Number 1. Hindi nagiging life of the party ang mga introvert. Kapag nagsimulang umikot ang alak sa isang social event, ang mga extrovert ay parang biglang napupunta sa isang entablado. Para silang nagiging bida sa isang musical. Sigawan dito, sayawan doon, parang nakatapat sa kanila ang spotlight ng buong gabi. Tumataas ang energy nila, mas malakas tumawa, mas mabilis magsalita, mas matindi ang mga kilos at parang sila na ang may-ari ng buong kwarto. Sa kabilang banda naman, walang ganung biglang transformation ang mga taong introvert. Pag inom, nandun pa rin sila sa sulok, tahimik na umiinom, parang isang lighthouse na pinapalibutan ng mga alon ng ingay at galaw. Hindi sila uhaw sa atensyon, sila mismo ang naglalabas ng kakaibang presensya. Ang hindi nila pakikibida ang siyang nagpapatingkad sa kanila. Habang abala ang iba sa pagsigaw ng "tignan mo ko", yung mga introvert ang tinititigan mismo. Hindi dahil gusto nila, ngunit dahil hindi nila ito hinahanap. Parang isang karakter sa silent film ang aura nila. Hindi nagsasalita ng malakas, pero damang-dama mo ang lalim. May bigat sa presensya nila na parang bumabagal ang oras. Kaya napapalingon na mga tao. Sino kaya yun? Bakit hindi siya sumasali? Ano kayang iniisip niya habang nakatitig lang sa baso? Hindi inaagaw ng mga introvert ang party, pero ina-adjust nila ang frequency ng buong gabi kahit hindi sila magpapansin. Number 2. Pabulong kung maglabas ng confessions ang mga introvert. May isang nakakatawang contrast na palaging lumalabas dahil iba-iba ang tama ng alak sa mga tao. Ang mga extrovert na lasing sumisigaw ng kung ano-ano sa taong halos hindi pa nila kilala, yakapan dito at panghabang buhay na loyalty dahil lang sa isang shot ng tequila. Parang teleseryeng biglang nag-escalate. Pero sa mga introvert, iba ang tama ng alak. Sa halip na ipagsigawan sa mundo ang mga nararamdaman, hinihila nila ang mga tao palapit. Hindi sila sumisigaw ng damdamin. Ibinubulong nila ito na parang sikreto na hindi dapat marinig ng liwanag. Bumababa ang boses nila, tumitindi ang tingin, tapos bigla na lang silang magtatanong ng mga nakakayanig na tanong tulad ng, nararamdaman mo rin ba na parang panaginip lang ang buhay na hindi natatapos? Hindi ito basta lasing na usapan. Ito ay pintuan sa loob ng kanilang mental maze. Sa sandaling yon, hindi lang yun basta inuman. Ito ay koneksyon sa metaphysical na antas. Ang isang extrovert na lasing ay binubuhay ang party. Ang isang introvert na lasing naman ay binabago ang pananaw mo sa buhay sa isang banayad na pangungusap. At ang pinakamahiwaga ay hindi mo alam kung matatandaan pa nila ang sinabi nila kinabukasan. Pero para sa iyo, parang mensahe yun mula sa ibang dimensyon. Ang mga bulong nila nung lasing ay hindi natatapos sa hangover. Umaalingaw-ngaw ito sa isip, parang lihim na pabalik-balik sa alaala. Para sa mga taong introvert, ang drunk talk ay hindi pagtatanggal ng mga filters. Ito ay pagbubukas ng mga portals. Number 3. Nagiging philosophical ang mga introvert kapag lasing. Ang alak ay parang wild card. Pwedeng maging saya o pwedeng maging gulo. Para sa ilan, lalo na sa mga extrovert, ito ang trigger ng matinding drama. Sumisigaw, binubuhay ang lumang sama ng loob, at biglang parang eksena na sa isang teleserye ang party. Pero ang mga introvert, malabo mong makitang nagwawala. Instead, lumulubog sila paloob. Parang bangkang tahimik na lumalayag sa mas malalim na dagat.
Isang saglit nakatitig lang sila sa baso. Sa susunod na saglit, naghahain na sila ng mga existential riddles. Tipong mga tanong na parang galing sa late night philosophy podcast. Paano kung ang mga alaala ay echo lang mula sa nakaraang buhay? Sa tingin mo ba nalulungkot din ang universe minsan? Hindi sila naghahanap ng mga argumento. Hindi rin sila nag-aabang ng atensyon. Ang hanap nila ay connection gamit ang cosmic curiosity. Kahit minsan lasing na at magulo ang buhol-buhol nilang mga salita, palaging may lalim sa likod ng kanilang mga sinasabi. Parang hindi aggression ang pinakakawalan ng alak sa kanila, kundi pinalalakas nito ang kanilang curiosity. Habang ang iba ay naghahasik ng away, ang mga introvert ay nagpapasabog ng mga late night epiphanies. Hindi ka aalis sa tabi ng isang lasing na introvert na iniisip, grabe ang gulo nun ah. Aalis kang nagtataka. Anong ibig sabihin niya nung sinabi niyang ang sakit ay impormasyon lang? Kahit hindi nila maalala kinabukasan, may binhi silang naitanim sa isip mo. At sa mga susunod na araw, ito ay unti-unting sumisibol. Hindi lang ito intoxication. Ito ay intoxicated enlightenment. Number 4, hindi gumagawa ng mga TikTok ang mga introvert tapos magsisisi kinabukasan. Ang mga digital footprint ng mga lasing na extrovert ay legendary. May mga Instagram stories na puno ng oversharing, awkward na mga live videos, group selfies na dapat sanay nanatiling pribado, at mga TikTok na parang bulto na habang buhay silang susundan. Para bang may matindi silang pangangailangang i-broadcast ang bawat segundo ng gabi. Pero ang mga introvert, kahit lasing na, iniiwasan pa rin nila ang camera na parang spotlight na hindi nila kailanman hiningi. Instinct na nila ang maging pribado. Maaaring mag-scroll sila pero hindi sila nagpo-post. Maaaring kumuha sila ng video ng isang tahimik na sandali pero para sa sarili lang, hindi para i-upload. Ang ideya na ipakita sa buong mundo ang sarili nilang vulnerable at off-guard version ay nakaka-anxious kahit lasing. Kaya't automatic ang self-protection, ang digital disappearance. Habang ang mga extroverts ay nagba-viral sa mga maling dahilan, ang mga introvert ay nasa madilim na sulok lang, umiinom at nagro-romanticize ng sarili nilang kalungkutan. Walang mga, ay, na-post ko pala yun, dahil wala silang mga pinopost. Walang may alam kung ano talaga ang mga nangyari. Walang ebidensya, walang video. Ang meron lang ay isang malabong alaala ng isang taong tahimik na nakatitig sa mga kumukuti-kutitap na ilaw, na para bang may malalim itong kahulugan. At sa totoo lang, mas mahalaga pa ang ganong uri ng misteryo kaysa sa anumang algorithm. Number 5, mas nagiging nakakatawa ang mga introvert kapag lasing. May tinatamaang sweet spot ang mga introvert pagkatapos ng 1 o 2 baso. Hindi sila biglang nagiging extrovert, pero may kung anong nagbabago sa kanila sa loob. Ang internal sensor nila ay medyo humihina, at sa wakas lumalabas ang totoong talas ng isip nila nang walang masyadong pag-aalangan. Hindi nila kinokontrol ang usapan, pero kapag nagsalita sila, lahat napapatingin. Ang humor nila ay matalas, subtle, dangerously dry. Hindi nila isinisigaw ang kanilang mga jokes, isinisingit nila ang mga ito. Parang landmine sa gitna ng katahimikan. Isa lang na tusong obserbasyon, isang banat na may halong sarcasm, at bigla na lang ang buong mesa ay tumatawa. Lumalapit sa introvert na parang siya ang tagapagsalita ng dark comedy. Ang magic ay nasa contrast. Habang ang iba ay lalong lumalakas at lumalabo, ang mga introvert ay nagiging mas nakakatawa at mas kalmado. Ang pagpipigil nila ang siyang nagiging parte ng kanilang alindog. Habang ang mga extrovert ay naglalaban-laban sa dami ng boses, ang mga introvert ay nananalo sa timing. At minsan sapat na ang isang eksaktong taas ng kilay at isang matalinong linya para mapasakan nila ang buong gabi. Number 6, patuloy pa rin nagmamasid ang mga introvert pero mas mabagal lang. Kahit medyo tinamaan na, hindi tuluyang nilulubog ng mga introvert ang sarili nila sa kaguluhan. Oo, maaaring medyo malabo na ang isip at mabagal na ang hakbang, pero ang likas nilang pagiging mapagmasid ay nananatiling nakakakilabot. Habang ang mga extrovert na lasing ay tinatangay ng kasiyahan,
sumasayaw, sumisigaw, hinahabol ang thrill. Ang mga introvert ay lalong tumatahimik, lalong lumulubog sa kanilang sarili. Para silang pumapasok sa slow motion version ng buong kwarto, kung saan ang bawat detalye ay nagiging poetic. Hindi man nila maalala kung ilang shots na ang nainom nila, alam na alam naman nila kung anong oras ka tumawa ng pilit, kung paano bahagyang gumalaw ang mata mo nung nabanggit ang ex mo. Lasing man o hindi, ang emotional radar nila ay patuloy na nag-i-scan ng paligid. Tahimik, hindi halata, pero malalim. Napapansin nila kung kailan nag-iba ang mood ng isang tao, kung kailan sumingit ang isang peking ngiti, o kung kailan may nagsabi ng okay lang ako, pero halatang hindi. Kahit tipsy, ang mga introvert ay nananatiling empath na may X-ray vision. Hindi binubura ng alak ang kanilang awareness, lalo pa nga itong pinapalinaw sa mas mabagal na paraan. At habang ang iba ay nagba-blackout, sila naman ay nakakabit sa emotional atmosphere na hindi naaabot ng iba. Maaari nilang makalimutan kung saan nila nilagay ang susi, pero hindi nila malilimutan ang kakaibang tono ng boses mo nang sabihin mong ayos lang ako. Number 7. Hindi nagda-drunk text ang mga introvert kapag lasing. Isa sa mga pinakakalat na ritual ng kalasingan para sa mga extrovert ay ang drunk texting. Dahil sa bugso ng damdamin at impulsive energy, bigla na lang silang magpapadala ng mga emotional essay sa kanilang ex, weird compliments sa kanilang mga office mates, at flirt nonsense sa kanilang crush na madalas sinusundan ng matinding pagsisisi. Pero yung mga introvert, nakatingin lang sa screen na parang exam na takot silang bumagsak. Nakabitin ng daliri sa keyboard, magta-type ng kaunti, buburahin, susubukan muli, titigil, at sa huli magdedesisyon, wag na lang. I-off ang phone at pipiliing damhin ng emosyon kaysa isend ito. Para sa kanila, hindi ito tungkol sa pagpapakawala ng nararamdaman, ngunit pagpuproseso nito ng tahimik. Minsan pa nga, parang sinasadya nilang pahirapan ang sarili sa mga mensaheng hindi kailanman ipinadala. Ang drunk texting ng mga introvert ay hindi bagyo ng mga messages. Ito ay bagyo ng mga unsent messages. Ang notes nila ay parang confessional booth. Ang drafts nila ay puno ng mga madamdaming nobela. Ang emotional breakdown nila ay nangyayari sa loob. Walang kahit isang notification na lalabas. At pagising nila kinabukasan, walang mga skandalo. Walang, bakit ko to sinend? Ang meron lang ay mahabang paragraph na halos na isend. Ang pinsala ay hindi digital, kundi psychological. At sa totoo lang, mas lalo lang itong naging poetic. Number 8. Malabong ma-kick out ang mga introvert. Sa totoo lang, kapag ang mga bouncer, bartender o host ay naghahanap ng posibleng maging problema sa gitna ng isang party, kadalasan ang mga nasa radar nila ay ingay at galaw. Yung mga maingay, yung mga pasimuno ng gulo, yung mga sumasayaw sa ibabaw ng mesa o sinisigaw ang kanilang mga ex. Ang mga extrovert na lasing minsan ay nagiging target kahit hindi nila sinasadya dahil sobrang visible nila. Pero ang mga introvert ay parang invisible sa ganitong mga sandali. Makikita mo sila sa sulok, kalahating pikit ang mata, hindi pa ubos ang inumin kahit 30 minutes na. At ang postura ay parang isang inaantok na philosopher. Hindi sila gumagawa ng eksena, naglalaho sila sa eksena. Tinitignan sila ng mga security pero parang hindi sila nakikita. Kasi hindi sila swak sa profile ng mga taong nanggugulo o nagpapasimuno ng mga kung ano-ano. Nandun lang sila, tahimik, walang imik, parang extra sa isang noir film na may malalim na kwento pero hindi pa ipinapakita. Ang lakas nila ay nasa pagiging hindi halata. Hindi sila nakikipag-flirt, hindi sila nakikipag-away ng lantaran, at lalong hindi sila nakakabasag ng mga baso. Kahit lasing na sila, may dignidad pa rin. Tahimik, kalmado. Parang may aura ng karangalan. Habang ang mga extrovert ay pinapalabas, ang mga introvert kadalasan ay tinatanong kung gusto ba nila ng tubig o kailangan ba nila ng taxi pauwi. Number 9. Naaalala ng mga introvert ang mga emosyonal na detalye. Oo, sinisira ng alak ang memorya, pero hindi ito pareho sa mga introvert. Oo, baka makalimutan nila kung anong inumin ang in-order nila o kung kumain ba sila ng hapunan.
Pero pagdating sa emosyonal na mga alaala, razor sharp. Naaalala nila kung anong naramdaman nila sa isang tao. Naaalala nila ang isang tingin, isang salita, isang bahagyang pagbabago sa tono ng usapan. Habang ang mga lasing na extrovert ay naaalala ang mga kilos, kung sino ang mga sumayaw, sumigaw o sino ang mga nanggulo, ang mga introvert, energy ang inaalala nila. Yung moment kagabi nung sinabi mong, dapat mag-hangout naman tayo minsan, sabay bigay ng kalahating ngiti, na-replay na nila yon ng 10 beses sa isip nila. Iniisa-isa ang bawat micro-expression. Yung isang yakap na parang masyadong mahaba, ramdam nila yon sa tadyang nila at itinatago na parang lihim na file. Ang mga introvert ay parang mga emotional archivist. At ang pinakakaiba, kadalasan hindi nila sinasabi kahit kanino ang mga napapansin nila. Bit-bit lang nila ito ng tahimik. Yung isang tao na lumapit sa kanila nung mukha silang lutang, maaalala nila ang kabaitan na yon habang buhay. Kahit sa isang gabing malabo dahil sa alak at kalituhan, ang mga introvert ay umuuwi na may dalang mga emosyonal na alaala. May mga masakit, may mga maganda, pero lahat ay buhay na buhay sa loob ng isip nila. At number 10, nahihiyang nagigising ang mga introvert, pero elegante pa rin. Iba ang tama ng pagtapos ng pag-inom sa mga introvert. Ang mga extrovert kadalasang nagigising sa isang kaguluhan. May 8 story tags, may mga blurred na litrato kasama ang mga hindi kilala, suot ang jacket ng iba at minsan pa nga ay may dalang traffic cone. Pero yung mga introvert, nagigising sila sa isang tahimik pero matinding panic. Nagsalita ba ako masyado? Nag-overshare ba ako? Mukha ba akong ewan nung tinanong ko yon? Ang nakakatawa, 3 pangungusap lang pala ang nasabi nila buong gabi. Pero ayon, iniisip pa rin nila ng paulit-ulit. At ito naman ang maganda. Kahit puno ng overthinking, gumigising pa rin silang compose. Walang video, walang chismis, walang digital na ebidensya. Ang meron lang ay yung haunted expression at isang matinding pangangailangan ng kape. Kahit sa pinaka-vulnerable na estado nila, may kakaibang grace pa rin ang mga introvert. Hindi sila sumayaw sa ibabaw ng mesa, pero baka lumuha sila sa isang linyang tumama dahil sa kanta. Hindi sila nagdeklara ng pag-ibig sa microphone, pero baka nagsulat sila ng mga tula sa isip nila habang nakatitig sa sahig. At kahit gaano ka-weird ang pakiramdam ng gabi, may kung anong aura pa rin sila kinabukasan. Para silang mysterious main character sa hangover movie ng isip mo. Nananatili ang dignidad kahit may pagsisisi, pero hindi ito yung walk of shame. Mas bagay itong tawaging spiritual stroll. Ang mga introvert ay hindi magiging pinakamalakas ang boses sa kwarto. Hindi sila yung biglang sasayaw sa gitna o aakyat sa karaoke machine. Pero sa kalagitnaan ng gabi, may isang taong mapapaisip. Parang may kakaiba silang moment kasama ang isang introvert. Isang pag-uusap na parang bumabagal ang oras. Isang pangungusap na mas mabigat kaysa sa dapat. Isang tinginan na may iniiwang kilig o kirot sa dibdib. Ganun ang epekto ng mga introvert. Kahit lasing, hindi sila nangingibabaw. Tumatatak sila. Hindi sila maingay, pero matagal bago sila malilimutan. Hindi sila mawawala sa isip mo. Dahil sa pagitan ng inumin at katahimikan, may iniwan silang bahagi ng sarili nila sa iyo. At marahil may nakuha rin silang peraso ng pagkatao mo. At tahimik nilang dinala yon pauwi. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay John Cueven Malaki. Sabi niya, aside sa close ako sa mga pet animals, mas kadalasan kong kinakausap ang mga matatanda na strangers kaysa sa mga kaedad ko. Not even my closest small circle of friends. Hindi ko alam kung bakit. Marahil dahil yon sa moral standard ko na pinaghalong conservative at liberal, especially sa pakikitungo ko sa ibang tao. Sabi naman ni Lala Alab, sobrang ganda po ng bago niyong upload. Bilang introvert, as first time kong dumalo sa kaunting salo-salo o party, nasa tabi lang ako nagmamasid at nakikinig sa mga kaibigan ko, habang unti-unting napapalapit at nakikilala ko sila. At tayo naman kay Marie the Lightworker, accurate at relate ako dyan, Sir AP. Bilang introvert, walang pinagkaiba sa isang silent assassin na tahimik lang sa isang sulok na nagmamasid.
nakikiramdam at nag-aantay lang kung kailan mag-exit. Maraming salamat Sir AP sa walang sawang pagbabahagi ng makabuluhang mga contents. God bless po. At shoutout din kila Ellen Espino, NJ Mauricio, Sabotahe Rap Vlog, Ramlat, Pilipinas Update, Mary Ann Panya, Arky Vlogs, Luna, Roga Yakmaan, The King, Pax Tumulak, Norland Gilding, Michael Bernardo, Isabel Yap, Annalyn Granada, RJ Mera, Kalayaan Kapayapaan, Dennis Aranzanso, Jola Short Video, Emma Villanueva, Letzi, Kay Molino, Arky Takot, Cathy at kay Carlo Marcos. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na agaw pansin ng mga introvert sa isang silid na puno ng mga extroverts? Panoorin mo sa video na to.